May pinaamyendahan ang ilang kongresista sa proposed 2026 national budget bago ito tuluyang aprubahan ng Kamara. Kung ano yan, alamin natin sa report ni Mel Moras. Are we on track, sir? Yes. Iginiit ni House Speaker Faustino Boji-D III na on track ang Kamara sa pagpasa ng House Bill No. 4058 o 2026 General Appropriations Bill. Inaasahang ipapasa ng mga kongresista ang panukalang pambansang pondo sa ikalawang pagbasa sa loob ng linggong ito, habang sa Lunes naman sa ikatlo at huling pagbasa. Pero ang ilang kongresista may ilan pang nais maamyendahan bago tuluyang maipasa ang budget proposal. Tulad sa panukalang pondo ng Office of the Vice President na pinababawasan ni ML Party List Representative Laila de Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Matatandaang nainsulto ang mga mambabata sa paulit-ulit na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations ng kanilang panukalang pondo at nagtakda pa siya ng mga kondisyon bago humarap. Ilan sa mga minority ay yun po yung aming stand na bawasan yung budget ng OVP, but of course that would be subject to the vote of the majority. Pipiliin namin yung mga sa MOOE. Pipili kami kung ano yung mga sa MOOE na pwedeng i-retain. Tsaka parang pinakakalat ng kanyang opisina at mga taga-suporta ay kaya raw siya hindi dumalo sa budget hearing ay dahil nagpunta siya sa Cebu para magbigay ng tulong sa mga biktima ng earthquake. Totoo yun, nagpunta siya sa Cebu. Pero wala talaga siyang intensyon at hindi siya pumunta sa budget hearing ng OVP dahil lang naglagay siya ng kondisyon. Bukod sa OVP, may ilang ahensya at programa pa na pinag-iisipan ng ilang kongresista na paamyendahan ang alokasyon para sa 2026. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nanawagan namang ibaba ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa ilalim ng 2026 budget proposal para maiwasan ang korupsyon. Alam po natin lahat na overpriced ang mga DPWH projects. At kaya po tinataas ng DPWH ang presyo ng mga proyektong ito dahil ang mga kontraktor ay nagbibigay pa ng mga tinatawagang SOP o kickback sa halaga ng halos 25% sa daan-daang bilyong pisong mga proyektong ito. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga pagpupulong ng House Committee on Appropriations para plansyahin ang budget proposal at inaasang ilalatag nila sa plenaryo ang kanilang report sa period of amendments sa Biyernes. Mel Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.